Ako si Nico. Kaibigan ako ni Jabi. At itong ikukwento ko sa inyo ngayon. Nangyari to, ilang linggo pa lang matapos mamatay ng kaibigan ko. Bago ko simulan ang kwento ko, balikan muna natin ang nangyari sa kanya. Naaalala niyo pa ba ang nangyari sa kanya? Kung hindi, hayaan niyong ipaalala ko sa inyo. Binaril muna siya ng isang magnanakaw nang patawid na sana siya para puntahan ako. Matapos yun, nasagasaan naman siya ng isang humaharurot na sasakyan. Hindi na nagawa pang kumilos ni Jabi ng mga sandaling yon. Dahil lang hina ang katawan niya sa palagay ko. Akala ko talaga noong mga sandaling yun, maililigtas pa namin siya. Pero huli na dahil binawian rin siya agad ng buhay bago pa man dumating ang ambulansya. Sinisisi ko talaga ang magnanakaw na yun. Dahil sa siya ang dahilan kaya namatay ang kaibigan ko. Visit siya. Mabuti na lang at nahuli siya ng mga pulis bago pa man siya makatakas. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa kaibigan ko. Dominic pala ang pangalan ng hayop na yun. Nakangiti pa ang gagong yun nang minsang dalawin ko siya sa presinto kung saan siya dinala ng mga pulis. At ayon sa mga pulis, maraming beses na palang nahuli ang lalaking yun dahil sa pagnanakaw. Ngayon lang ang unang beses na nakapatay siya ng tao, kaya naman sigurado nang mabubulok ito sa kulungan. Mabuti naman, para hindi na siya makapagbiktima pa ng iba. Napakasama niya para gawin yun sa kaibigan ko. Wala siyang awa. Pagbabayaran niya ngayon ang lahat ng kasalanan niya. Hanggang sa isang araw, pagpunta ko sa presinto kung saan nakakulong ang lalaking si Dominic, ay napag-alaman ko na nagkaroon pala ng isang sunog. At lahat ng mga preso ay pinalabas nila. Ngunit ang lalaking yun na si Dominic daw ay nakatakas ayon sa kwento ng mga pulis. Kaya naman buwisit na buwisit ako ng mga sandaling yun. Kasi nakatakas ang walang iyang pumatay sa kaibigan ko. Buwisit talaga. Pinaghahanap pa rin siya ngayon ng mga pulis. At kung nasaan man siya ngayon, sana karmahin siya para sa mga kasalanan ginawa niya. Mamatay sana siya gaya ng sinapit ng kaibigan kong si Jabi. Isinusumpa ko yan. Ngayon, sisimulan ko na ang kwento ko. Nalibing na namin ng kaibigan kong si Jabi nang unang beses ako maka-experience ng mga weird na bagay. Kagaya ng kwento sa akin ni Jabi, nangyari rin sa akin ang mga nangyari sa kanya. Ang kaibahan nga lang, hindi lang ito isang beses na nangyari. Hindi rin ako patay kapag nakikita ko ang sarili ko. Normal na sarili ko lang ang nakikita ko. Kung ano ang damit na suot ko, iyon rin ang nakikita ko. Kinikilabutan talaga ako kapag naaalala ko ang mga araw na yun. Unang beses ay noong bumisita ako sa bahay ng kaibigan kong si Mario. Tinulungan ko kasi siya na gumawa ng surprise para sa mansari nila ng girlfriend niyang si Bea. Bali ang nangyari, hindi namin natapos ang surprise na dapat gagawin namin. Kinulang kasi kami sa oras dahil pinauwi ako ni Mama. Nagsorry ako kay Mario na makauwi na ako. Pero ang ipinagtataka ko, thank you naman siya ng thank you sa akin. Nang tanungin ko siya kung bakit, natapos daw namin ang ginawa namin. Napakunot naman ang noo ko. Papaano mangyayari yun kung umuwi nga ako ng bahay? Hindi naman ako bumalik sa kanila para tulungan siya kasi pinauwi nga ako ni Mama. Ang weird talaga. Pagsilip ko sa labas ng bahay, kinilubutan ako ng sobra. Nakita ko kasi ang sarili ko sa kabilang kalsada sa tapat ng bahay namin. Ako na ako. Kung ano ang suot ko ng mga sandaling yun, ay iyon na iyon rin ang nakita ko. Hindi ako maaaring magkamali. Napakusot ako ng mga mata nang bigla ito mawala doon sa kinatatayuan nito matapos dumaan ang isang truck. Napalunok rin ako dahil sa takot. Naaalala ko kasi ang kwento sa akin ni Jabi. Mamamatay na rin ba ako? Ikalawang beses ay nang pauwi naman ako ng bahay namin. Galing ako sa school nun. Pagod na pagod ako nun kaya natagalan ako sa pag-uwi sa bahay. Medyo inaantok rin ako kaya naman
Parang wala akong pakialam sa nangyayari sa paligid ko ng mga oras na yun. Pagdating ko sa gate ng bahay namin, natigilan ako. Nakita ko kasi ang sarili ko na nakatayo sa may pintuan. Kumakatok ito doon at nanlaki ang mga mata ko sa sumunod na nangyari. Pinagbuksan ito ni Mama. Susunod na sana ako at tatawagin si Mama pero huli na dahil nakapasok na silang dalawa sa loob. Nag-isip ako ng pwede kong gawin para malaman ni Mama na hindi ako ang pinapasok niya. At ang naisip ko, kakatok rin ako para pagbuksan niya ako at sabihin sa kanya ang totoo. Pagbukas niya sa akin ng pinto, nanlaki ang mga mata niya. Bakit daw ako hindi pa rin pumapasok? Ang sabi ko, hindi ako ang pinagbuksan niya. Pilit ko ipinaliwanag kay Mama ang mga nakita ko pero hindi siya naniniwala. Nilibot ko ang bahay namin pero hindi ko nakita ang taong kamukha ko. Tingin ko, naglaho na naman ito na parang bula. Natakot ako na baka mapahamak ako o ang pamilya ko. Kaya naisipan kong lumapit sa isa kong kakilala na expert sa paranormal. At ang sabi niya sa akin, may aninong parating nakasunod sa akin. Hindi niya matukoy kung kaninong anino yun pero ang bilin niya, kailangan ko mag-ingat. Mapanganib raw ang aninong yun, kaya natutuwa siya na humingi ako ng tulong sa kanya agad. Binigyan niya ako ng mga bracelet na pangontra. Hindi lang para sa akin pero para rin sa pamilya ko. Para raw may protection kami sa anino na iyon na nanggagaya sa akin. Matapos kong suotin ito at binigyan ng pamilya ko, ay hindi ko na muling nakita pa ang taong kamukha ko. Naging panatag na ang kalooban ko kahit papaano. Dahil sa wakas, matatahimik na rin kami ng pamilya ko. Hanggang sa isang araw, nagulat ako sa balitang natanggap ko. Biglang namatay ang kaibigan kong si Mario.